Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan dito sa Mobs TV. Okay, so tayo nagbabalik mga kababayan para sa isa na namang balita ang ating pag-uusapan. No? Ito mga kababayan, no? Muntik na po palang ipamigay ng dating Pangulong Duterte ang isang kayamanan ng Pilipinas mga kababayan na siyang magsasalba po sa atin na mukhang ito po mga kababayan ng isa sa mga pinag-iinteresan ng China na makuha po sa Pilipinas. Ano nga ba itong bagay na to mga kababayan o kayamanan na to ng Pilipinas na nais makuha ng China at muntik nang ipamigay ng dating Pangulong Duterte? Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please don't forget to subscribe. Pa-click na rin po ang like button sa ibaba. Ayan. Shoutouts sa mga followers, subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito, pag-usapan na natin itong topic natin ngayon, mga kababayan, na kung saan grabe no, meron pong natuklasan no, diyan po sa karagatan ng Pilipinas mga kababayan, no, isang kayamanan na tila ito po no, ang isa sa mga gustong makuha ng China, kaya po halos sakupin na nila ang buong karagatan ng West Philippine Sea mga kababayan. No, at dahil po dito mga kababayan, nakikita naman natin no, na halos pumanig po talaga ang dating Pangulong Duterte dito po sa China mga kababayan. Bakit kaya? No, sinasabi natin na muntik na itong ipamigay ng dating Pangulong Duterte no, sa China. Dahil kung maalala natin, meron po siyang pronouncement noon mga kababayan na sinasabi niya na bakit hindi na lang maging o gusto niyang maging probinsya no, ng China ang Pilipinas daw mga kababayan. At matapos nga itong umani ng iba't ibang batikos, mga kababayan, ng pronouncement na to ng dating Pangulong Duterte, well, alam naman natin, back to the line sila. No, joke lang daw po yun. Isang bagay na dapat hindi naman pinagsasawalang bahala, mga kababayan. Dahil ito po, nakasalalay dito, no, ang isang kayamanan no, na dapat tayo ang nakikinabang. 'Di ba? Ito po walang iba mga kababayan kundi no, ang Malampaya gas no, sa Malampaya East 1 ay nakadiscovery po ng natural gas mga kababayan. Yan po ay ayon kay PBBM. No, na-discovery po yan mga kababayan no, diyan po sa Malampaya East 1 na talaga namang napakalaki po ng maitutulong nito sa ekonomiya ng ating bansa. Kung matatandaan natin mga babayan, kaya gigil ang China no, na makuha ang West Philippine Sea no, at nagsasagawa rin sila ng kanilang mga exploration sa ating mga karagatan. Nagkataon na unahan natin sila dito mga babayan at ito po ay napakalaking tulong po sa atin mga babayan. Okay? So ito, alamin natin tong balita na to no, at pag-usapan natin. Alright? Let's go. Una sa ating mga balita, sa isang makasaysayang pagkakataon, nakadiscover ang Pilipinas ng bagong mapagkukunan ng supply ng natural gas na mahalaga para sa pagkakaroon ng sapat at matatag na supply ng enerhiya ng bansa. Diba? Matatag na supply ng enerhiya ng ating bansa, mga babayan. At pwede rin po itong maging posible po no, na makapagpababa no, ng singil sa kuryente no, ng ating bansa, mga kababayan. No, posibleng bumaba 'di ba? Dahil malaki yung supply natin 'Di ba, mga kababayan? Makakaapekto po ito no, sa ekonomiya ng ating bansa no, na hindi po nagawa ng nakaraang administrasyon. Wala kasi silang ibang inatubag mga kababayan 'di ba? Yung corruption na yan sa DPWH, saan ba nagsimula yan? Kaninong administrasyon ba nagsimulang lumaki? No, yung corruption na yan sa DPWH. Na ngayon,
no, natuklasan ng taong bayan, ibinabato po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi pa na yung Pangulo natin, mga kababayan, ang mastermind, tila mastermind pa, no, dyan sa korupsyon na yan, sa DPWH. Grabe talaga. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang naturang gas exploration ay pinangungunahan ng isang Pilipino. Ang sentro ng balita niya, Diba? Pilipino pa, mga kababayan, ang nakadiscovery. Diba? mula kay Clazel Padilla. Pagpasok ng 2027, pinangangambahang mauubos na ang supply ng gas sa Malampaya Gas Field. Ito ang pangunahing nagbibigay ng kuryente sa Luzon. Grabe, no? 2027, isang taon na lang. Mga kababayan, nandun na talaga tayo. No? So parang tawag nga natin doon, no? Gahibla na lang. No? Gahiblang buhok na lang, mga kababayan. Mauubos na yung supply ng Malampaya. Kaya may tuturing natin to, mga babayan, na talagang isang himala o milagro, no, na mula po sa itaas dahil makakatulong po ito ng malaki sa ating ekonomiya, sa ating bansa, sa ating mga kababayan. 'Di ba? Pero ngayong araw, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakadiskubre ng bagong reserba ng natural gas na magbibigay ng karagdagang enerhiya. Ito ang Malampaya East 1. Matatagpuan sa silangang bahagi ng Malampaya sa Palawan. 5 kilometrong layo mula sa pangunahing reserva. Tinatayang naglalaman ito ng 78 bilyong cubic feet ng gas o 14 na bilyong kilowatt ng kuryente sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, Grabe. makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng isang taon. Grabe, no? Ganong kalaki yung masusuplayan. No, netong natural gas ng Malampaya East 1 na nadiskubre, mga babayan. Helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Ayon sa pag-aaral, umaabot sa 60 milyong cubic feet ang posibleng makuha mula sa balon ng gas kada araw na maihahalin tulad sa orihinal na Malampaya well. Aside from the natural gas, the discovery also includes condensate, which is a high-value liquid fuel. This additional resource can help support the government's efforts for the stabilization of our power supply. Ang May 1 ang unang tagumpay sa Malampaya Phase 4 drilling na pinangunahan ng isang Pilipino, kasama ang Camago 2. Sinusubukan din ang Camago 3 at pagbubutas sa Pag-asa well para makahanap ng mas maraming supply ng kuryente. Sabi ni Pangulong Marcos, naging posible ang gas exploration sa pakikipagtulungan sa mga pribadong kumpanya habang tinitiyak na hindi napipinsala ang kalikasan. Grabe. Patunay ito na sa responsableng pangangalaga sa kalisasan at matibay na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor, makakamit natin ang mas maasahang supply ng enerhiya para sa bawat Pilipino. Grabe, mga babayan, no? At ito po ang ginawa ngayon ng ating gobyerno kasi nga baka kunin po yan ng China, no? Baka angkinin ng China yan, mga babayan. No, buti na lang, no, sinuportahan po yan ng ating mga magagaling, no, na mga matatawag natin dito negosyante. No, kasi wala namang siguro ibang magi-invest diyan kung hindi mga negosyante rin, mga babayan, 'di ba? Buti na lang, mga kababayan, prinotektahan po natin, no? Yang karagatan po na yan. Dahil kung hindi, baka nakuha na po ng China yan. At buti na lang din yung Pangulong Bongbong Marcos sa naging Pangulo. No? Kasi kung iba yan, mga kababayan, malamang, no? Wala na sa atin yan. Bakit kamo? Pwede na kasing gawing private yan 'Di ba? No? Imbis na mapakinabangan ng ating mga kababayan, hindi ho. No, dahil sisingilin tayo ng mas matataas na presyo o singil sa kuryente. 'Di ba? Magiging ano pa 'yan?
magiging ano tawag natin dito? Ugat ng korupsyon, mga kababayan. Oh. At dahil dyan, ito po ang ginawa ng AFP at Philippine Navy, mga kababayan, no? An eventful Tuesday evening to all. This is Patrick De Jesus, homegrown and happy to bring you PTV News Now. And let's get to the stories buzzing about down and beyond right now. The President's broadcast of the latest natural gas reservoir discovery in the Malampaya 4 drilling area has definitely come to the attention of the harassers of the high seas. And to be sure, there will be great interest on them to see how they can exploit such opportunity. Diba, mga kababayan? No? Nakapukaw na raw ng pansin, mga kababayan, ng mga bansa, no, na ano tawag natin dito? Gustong kunin, no, yung karagatan natin na yan, mga kababayan. But as early as now, the Philippine Navy and the nation's armed forces at large have expressed confidence in defending the Malampaya Reservoir or Malampaya East 1 where gaseous gold was struck. Okay, so sabi dito, mga babayan, monitoring is not about numbers, it is about capability. No, the PN, the AFP as a whole has the capability to monitor Malampaya East 1 o May 1, it being 5 kilometers adjacent to the Malampaya project, mga babayan. No, babantayan daw po yan ng AFP at Philippine Navy. No, dapat lang. Dahil nga sinasabi natin, no, na baka biglang angkinin yan ng China, mga babayan. Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, was even more blunt when a Philippine news agency reporter asked him point blank on the real chances or status of the nation's patrol units to preserve and protect the Malampaya 4 area. May 1 falls part of the area of responsibility of Westcom and is located approximately 5 kilometers from the existing Malampaya gas platform. The Philippine Navy has capabilities deployed at Westcom that conduct sustained naval patrols in the area. Actually ako, mga babayan, hindi lang dapat naval patrols, no, ang ginagawa natin dyan. Dapat meron na naka-station po. No? May naka-station na ng mga barko natin dyan para talaga naman mababantayan yung malampayawan na yan, mga babayan. For her part, Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez said the Navy has capabilities deployed at the Western Command or Westcom, which can conduct sustained naval patrols in the MAE-1, where the Philippine Navy has maintained a decade-long presence in the area by way of Joint Task Force Malampaya, dispatching naval, surface, air, and special operations to preserve and protect the area. At ito pa, karagdagang balita dyan, mga kababayan. Okay, so tuloy natin. Malampaya gas field. Ito ay bilang bahagi pa rin ng pagprotekta sa bagong tuklas na natural gas field ng bansa. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagbisita sa Joint Task Force Malampaya na may saklaw sa naturang lugar. Ayon sa AFP, layo ng papatrolya na i-assess ang security posture at kahandaan sa pagprotekta sa Malampaya Natural Gas Power Project sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ng hubong sandatahan ng Pilipinas ang pinaigting na presensya at pagbabantay sa operasyon sa mga estratehikong lugar na bahagi ng pagdepensa sa ating soberanya, maritime rights at pagprotekta sa mga mahalagang infrastruktura na mahalaga para sa pag-unlad ng bansa. Alam nyo, mga kababayan, no, kaya napakaganda ng ginagawa, no, neto nga si Tariela, no, ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy, 'di ba? Napakaganda po ng kanilang ginagawang pagpapatrolya, no, hindi pagsuko sa mga ginagawang harassment ng China, mga kababayan, dahil nga, no, diyan sa mga ganyang gas field, isa po 'yan sa dahilan, mga kababayan, kung bakit po gustong-gustong makuha ng China ang West Philippine Sea. No, dahil nga maraming nagsasabi, no, na yan po ay mayaman, no, sa mga ganyang klaseng likas na yaman. No, yung mga gas field na yan, mga kababayan, isa yan, no, sa mga gustong-gustong makuha ng China. No, yung mga oil exploration, di ba? Diyan po sa West Philippine Sea.
Diba? Isa po yan sa dahilan. Kaya gustong-gustong makuha ng China ang West Philippine Sea o kabuuan po no, ng South China Sea. No, para makontrol po nila yung mga ganyang klaseng activities. Yung ganyang mga klaseng exploration. 'Di ba? Para lalo silang lumakas, mga kababayan. Okay, so ano po masasabi niyo dyan, mga kababayan? No, i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs at Mobs TV. Peace. I'm out.